So glad you came. Magandang umaga po at welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor OG. Ang awitin po na inyong narinig is Thank You by Ray Boltz sa kanyang album na All the Best of Ray Boltz. So wala pong pagtatagal ay mag-aaral po tayo sa salita ng ating Panginoon sa aklat po ng 1 Corinthians, unang mga taga-Korinto, no? Buong kapitulo po ng 13. Basahin po natin siya. Medyo mahaba-haba po siya. But please bear with me as we study this one. 1 Corinthians chapter 13, ito po ang pagkasabi, ang pag-ibig. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lang akong batingaw na umalingaw-ngaw o pumpiyang na tumataginting. Kung ako man ay may kakayahang maghayag sa salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malalaking pananampalataya, ano pat nalilipat ko ang mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ipamigay kuman ang aking katawan upang sunugin. Kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang maidudulot ito sa akin. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob. Hindi na naghili, nagmamapuri o nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtatyaga hanggang wakas. Matapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, titigil ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika. Mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi palubos ang ating kaalaman at ang kakayahan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ngunit, pagdating ng ganap, mawawala ang di ganap. Nung ako'y bata pa, nagsasalita ako, nag-iisip, nangangatwirang tulad ng bata. Ngunit, ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwan ko na ang mga asal bata. Sa kasalukuyan, tila malabong larawan ang nakikita natin sa salamin. Ngunit darating ang araw na makikita natin siya ng mukhaan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na nalulubos ang kalamang ito, tulad ng pagkakilala sa akin ng Diyos. Ang tatlong ito'y nanatili, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Sa umagang ito, pag-uusapan po natin loving our grown-up children. Habang tayo po'y tumatanda, papayag tayo sa hindi, tumatanda rin po ang ating mga anak. Ngayon po, sabihin ko po sa inyo, hindi din po magmimintis o hindi rin po mawawala ang ating pagmamahal bilang mga magulang sa ating mga anak. Dapat po nating maintindihan na ang tunay po na pag-ibig ay hindi po nag-iisip ng masama. Alam ko po kung gaano natin kamahal ang ating mga anak. We are always thinking the best for our children. But most of the time, our children no longer responded to it. But what I understand is this. Kung sila rin po ay magkakaroon na ng anak, maintindihan din po nila itong mga bagay na ito. So kung pag-uusapan po natin, ano ba talaga ang tunay na kahulugan ng pag-ibig? Ito po, mababasa po natin ang mga bagay na ito sa 1 Corinthians chapter 13. Yun po yung mga characteristics of love. At gusto ko pong iparating sa inyo, no? We have to love our children as God loves them. Now abide faith, hope, love, these three. But the greatest of this is love. Wala pa rin napakadakila sa pag-ibig. Maaaring maibigay man natin sa ating mga anak lahat ng kayamanan, ari-arian, pera, pero wala pa rin pong hihigit sa pwede natin maibigay sa ating mga anak na hihigit pa sa pag-ibig na ating maibigay sa kanila. God bless po.
minsan pa pong nagbabalik ang inyong lingkod. Ang awitin po na inyong narinig ay You Are God Alone ni Steve Green sa kanyang album na Love Will Find a Way. Patuloy po tayo, no? Loving our grown-up children. Meron po ako ditong quotation na narinig ko nung nakaraan pa. Sabi dito, children, spell love as T-I-M-E. Ang mga bata daw ay, ang spelling daw ng kanilang love ay T-I-M-E. Ano po yun? Time. Pag sinabi natin mahal natin ang ating anak pero wala tayong panahon sa kanila, we are not truly giving the true meaning of love. Love is defining us having time for our children. To a loving and caring parents, their kids remain child in their eyes. Kung tayo po'y mapagmahal ng mga magulang, kahit yung ating mga anak ay mag-aasawa na, but in our eyes, they remain our children. We still care for them. We still love them. So, give the best time that you can give while we have still opportunity to do so. Kasi pagdating na mag-asawa na yan, iba na ang ag-aaruga sa kanila. Tayo mga magulang, papayag man tayo sa hindi, iba na talaga ang mag-aaruga sa kanila. At wala na rin tayong karapatan sa kanila. But still, as long as we have still time today, let's give our time for them. Love them anyway. Giving our best for them. Another point po. To parents like me, our children seems not growing. They remains our babies. But factual data doesn't deny that they become parents like us and soon understand what we feel. Tulad natin, no? Tulad ko, no? Our children remains babies in our eyes. But the problem is, or not the factual data is, magiging magulang din sila. But don't worry, maintindihan ka nila. They will understand. I understand my parents now when I become a father. And I know, hindi po madaling magpalaki ng bata. But the best thing that we can give to them is love. Pag-ibig po, no? Another point, loving our grown-up children never ends until the graveyard. Ang napakasakit po ay maglibing ng anak. But I know that our children still remains our children kahit hanggang sa libingan yan, no? When our children no longer seek our advice, they still value our love. In every stage of parenting, it's not only what we say, but what we do that counts. So in parenting, hindi man ako expert sa parenting, but what I understand is so simple. There are times that they no longer needed our advice. When they already have their own understanding, when they already have their own minds, when they already have their own decisions, that's the time, no? Na maaari hindi na ino-honor yung word natin, but when they knows that we love them, for sure, they will honor us. A parent's love never ends. So my dear brothers and sisters in Christ, this is my challenge. If you are a parent, love your children. Love your family. And the best definition of love is T-I-M-E. Time. Panahon po. So magandang umaga po, and I hope that you have enjoyed our topic this morning. His mother cried. I saw the crown of thorns he wore, the stripes upon his back.